Dahil wala na talagang pag-asa ang impeachment para kay Sara Duterte, panibagong pakulo na naman, ang gustong ihain ng mga kampo ni Marcos sa Kongreso. Ito ang tinatawag na anti-dynasty bill. Ayon sa balita, ay urgent daw ito ng kasalukuyang gobyerno. Kung mapapasa ito, tiyak na tatamaan ang pamilyang Duterte, na parte ng matagal na dinastiya sa Davao. At posibleng ito ang pipigil kay Sara, upang tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Ito ang isinusulong ng mga progressive groups, mga makakaliwa at dilawan, na maging batas dahil di umano'y, ito ang naging dahilan ng talamak na korupsyon sa Pilipinas. Pero, totoo nga bang concern talaga sila sa Pilipino, o baka naman gusto lang nilang ipasa ang anti-dynasty law, dahil ayaw nilang maging presidente si Sara Duterte sa susunod na eleksyon? Sa tingin ko, ito talaga ang plano ni Marcos, dahil takot na takot itong makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan, dahil tapos talaga ang mga maliligayang araw ni Marcos, Dilawan, Pink at mga makakaliwang grupo. Malinaw na puro na lang pamumulitika, ang ginagawa ng kasalukuyang gobyerno. Walang achievement, walang legasya na iiwan sa Pilipinas, kundi ang korupsyon at pagiging isang mahinang lider. Ang aking opinyon, ay okay lang magkaroon ng isang dynastia, basta umunlad naman ang lugar nila. Hindi katulad ng mga Marcos sa Ilocos, na ilang dekada na sa politika, ay hindi man lang nito maayos-ayos ang kanilang lugar, at ni hindi rin umunlad. Ito ang dinastiya na dapat nang putulin. Ano sa tingin mo? Para nga ba sa mga Duterte ang anti-dynasty law, na nais nilang ipasa sa Kamara? Comment down below, at huwag kalimutang mag-like, at subscribe kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat. Mga kababayan ko, naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian at sasakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation, pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Ed Vic Yap. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Na karamihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Kabuuang 280 bank account ang na-freeze, 22 insurance policy, 3 securities account, at 8 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Meron ding 8 taga-DPWH sa Davao Occidental na nagpadala na ng sulat na sila ay magsusurrender sa NBI dahil sa hinaharap nilang mga kaso. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Magpapatuloy ang investigasyon. Magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan.